Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is January 28, 2024. So, ayun, matatapos na yung buwan simula nung pumasok yung taong 2024. Naway itong taon na to is maging maganda at mas lumawak yung ating pananampalataya at pagkilala sa Panginoon. So, ngayong araw is ipagpapatuloy natin yung nasimulan nating series na Seeking God Guidance and Wisdom, o yung paghanap natin or pagkuha natin ng guidance niya or paghingi ng guidance and wisdom kay God. So ayun, para lumawak yung ating talakayan sa series natin is dumako tayo ngayon sa Bible verse na tatalakayin natin. Ang Bible verse na tatalakayin natin is Proverbs chapter 4 verse 7. Ano nga ba yung sabi dito? Ang sabi dito is, the beginning of wisdom is this, get wisdom. Through it cause all you have, get understanding. In sa Tagalog, pinakamalaga sa lahat ang karunungan at pag-unawa. Sikapin mo magkaroon nito kahit na maubos pa ang iyong kayamanan mo. So ayun, di ba, yung tumatakbo tong devotion natin ngayon is yung ano ba yung totoong wealth? Ano ba yung totoong kayamanan? Sabi sa Bible verse, di ba? Okay lang daw na maubos yung kayamanan mo basta magkaroon ka ng karunungan at pag-unawa. Kasi mas importante yun kaysa dun sa mga kayamanan nating material, sa mga mundong kayamanan. So, ayun, para palawakin natin ang ating discussion, tayo ngayon ay dumako sa ating teaching. Ang una sa ating teaching ay wisdom is understanding what is true wealth. Yun, yung karunungan daw ay yung ano ba yung totoong pagkaunawa ng kayamanan. Ano ba nga yung totoong pagkaunawa natin sa kayamanan? Ayun ba yung mga kayamanan sa mundo? Ayun yung meron tayong mga material na bagay, yung mga nakakabit sa katawan natin na ginto, silver, diba? Iba yung mga magandang cellphone. Ayun ba yun? Di ba ang totoong kayamanan natin is yung meron tayong relasyon kay God, yung pagkaunawa, mabait, yung mga magandang ugali, or yung mga kaloob ng Diyos na ugali sa atin, yung mga bigay niya sa atin, yung tunay na kayamanan. Kaya kapatid, na habang maaga pa is alamin natin kung ano ba yung tunay na kayamanan na madadala natin dun sa lugar ni God. Sa pangalawa, wisdom is doing what really matter for God. Yun, yung karunungan ay ginagawa kung ano nga ba yung talagang mahalaga para sa Diyos. Alamin natin kung ano ba yung mahalaga sa Diyos. Ano ba yung mga dapat na ginagawa natin na tanggap sa heaven. Diba? Sa pangatlo, wisdom is prioritizing priceless thing. So, ayun, yung karunungan is yung inuuna yung mga bagay na hindi mabibili na sa lapi, or yung mga hindi nabibili na mga makamundong ano ba yun? Diba yun yung mabait na kalooban, yung puso, tamang kaisipan, yung pagkaunawa, karunungan sa lahat ng bagay na mababait, diba? Ayun yung hindi dapat natin mabibili ng kahit anumang halaga na meron tayo. Kasi sa Diyos yun eh. Sa ating application, understand the purpose of money. Yun, unawain natin kung ano ba yung tunay na halaga ng isang pera. Ayun ba dapat yung pagbibili natin ng kung ano-ano. Mas maganda kung yung pera natin is tinutulong natin sa kapwa. I-donate natin sa church na makakatulong yun para mas kumanda yung pagpupurihan natin sa Panginoon. Pangalawa, value what God values. Yun, pag-value natin or pahalagan natin yung mga pinapahalaga ng Diyos. Gaya ng pagpapahalaga niya, ganoon din yung pagpapahalaga ibigay natin. Pahalagan natin ang Diyos, ayun yung pinaka-importante sa lahat. At yung mga salita niya. Sa pangatlo, last,
pursue spiritual wealth. Ayun, ituloy natin yung mga spiritual na kayamanan. Huwag natin pagyamanin yung mga material na bagay, yung mga mundong kayamanan. Pagyamanin natin yung spiritual wealth natin. Sa ating discussion, are you already wealth? What really matters for God? Yun, para sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para naway lumawak yung ating discussion or makapag-share tayo ng mga word of God. Sa ating prayer, God of all wisdom, I come to you asking for guidance and wisdom. I pray that you will grant me material wealth, but more importantly, please bestow upon me spiritual wealth. May I become rich in the knowledge and wisdom of God. Let me pursue wisdom, enable me to live accordingly. I pray in Jesus' name, Amen. So, ayun, may natutunan tayo sa ating talakaya ngayong devotion natin. And maraming salamat po sa panonood. And God bless to all.